Morning. Kumusta po kayo? It's such an honor na to welcome the presence of our good mayor, vice mayor, and congressman, and our city councilor. Nandito ho tayo ngayong umaga para sa inauguration ng ating sidewalk, no, at Bollards, at nais namin magpasalamat dahil sa pag-improve continuously ng ating mga urban spaces. Alam naman ho natin na isa ho itong batayan, yung pag-improve ng ating mga kalsada sa pag-unlad at sa patuloy na progreso ng ating barangay. Kaya yun nais ho namin magpasalamat doon. Marami na ho tayong pagbabago dito sa barangay. Isa na ho ito doon, at ang barangay ho ay nasa likod lamang ng patuloy nating pag-unlad as a city. Hello ho, maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat, Kap Alex Torres. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po, hindi ko na po hahabaan. Sa totoo po, sidewalk na naman po talaga yung ating inaugurate. Pero sa totoo, maganda yan kasi may malalakaran. Pero syempre, pag na-turnover na yan, importante po mapangalagaan siya. Siguraduhin naman natin na nadadaanan pa rin ng tao. Kasi minsan, pagka-turnover, ay after 1 week, mapapansin mo, puro tanim nang nandoon, kung ano-ano nakaharang, hindi rin magamit yung sidewalk. Kaya umasa kami, Kap, na sisiguraduhin nyo na maayos at magagamit pa rin ito. Again, congratulations po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. At syempre, ngayon na po, pakinggan natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Councilor Simon, of course, Kap Alex Torres, sa ating mga kagawad na nandito, kay Ma'am Tracy sa Rockwell and sa Vantage. Salamat po sa inyo sa pagpapahiram ng inyong lugar. And of course, ang ating mga residente ng Kapitolyo sa pangunguna ng ating Zumba Girls na dapat ngayon na nagsusumba, ngayon ay napilitan kayong mag-attend ng aming. Pero sandali lang po ito, no? Again, nabanggit na po, meron po tayong inauguration, no? Itong inauguration na po, ito ay hindi lang po sidewalk, actually drainage canal po ito. So I think habang nandito po kami, paalala rin, alam naman natin kung paano nag-transform, no? Ng transformation ng Kapitolyo. Dati puro residential area. Now your commercial establishments have boomed and grown, and traffic is a big issue as well. But sana, no, siyempre, kausap ko rin yung barangay kanina, mga kagawad natin, meron po tayong mga concerns with regards to the proper disposal ng ating wastewater. Kasi alam po natin, katulad na banggit ko, drainage po ito. Ginagastos po natin dito ay malaking pera para sa ating system. And if non-compliant po yung ating mga establishments dito, nagkakos po yan ng mga undue na bara, no? Ang clogging ng ating mga drainages. So sana maging compliant po yung ating mga negosyo na nandito para naman sa ikabubuti ng buong community. And lastly, siguro paalala na rin natin sa ating mga anak, mga apo, na itapon natin yung basura natin sa tamang lugar. Kasi naalala lang po natin ang pagka may baha, saka natin naaalala na nagagalit tayo sa pamahalaan. Pero totoo naman po niyan, marami hong cost ng basura ay gawa rin ng sarili nating mga kapabayan. So siguro reminder lang po na we all have a responsibility sa ating community. Alagaan po natin itong mga infrastructure development na ginagawa po ng ating lungsod, no, para rin naman sa ikabubuti at ikauunlad ng ating komunidad. So muli po, congratulations sa Barangay Kapitolyo. And 23 days before Christmas, advance Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. At siyempre, wag na natin patagalin. Pakinggan natin ang mensahe natin. Punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga po, Barangay Kapitolyo. Kamusta po ang mga nagzuzumba? Maraming salamat una sa ating barangay, Kap Alex, mga kagawad, barangay staff sa pag-welcome sa amin. Ganun din po sa Vantage, sa Rockwell, sa
sa pagpapagamit ng espasyo po rito. Narinig po natin ang mga paalala sa atin ni Congressman Roman, ni Vice Mayor Dodot, at sususugan ko lang din po, hindi naman kalakihan yung project natin. Mas malaki yung project natin kung nakaraan, nagpapagawa ng kalsada mismo. Diba, nag-asphalt overlay tayo ng Capitol Drive. Ngayon naman po, ito po ay yung sidewalk drainage natin. Nasa 200 plus meters, linear meters po ito. More or less 220 plus linear meters at the cost of less than 2.5 million. So makikita nyo po, yung mga presyohan naman natin, produkto yan ng mga reforma na ginawa natin sa procurement, pagbubukas ng public bidding po natin. Pero higit pa rito, malapit lang po ako sa speaker, hindi kinakaya ng signal natin. Higit po rito, gusto namin kunin yung pagkakataon para magpaalala lang din ng konti na habang nag-upgrade tayo, habang ginagawa ng pamahalaan ng trabaho, lahat po tayo bilang mga mamamayan ay may bahagi rin po sa pagpapanatili ng kaayusan, kalinisan ng ating barangay at ng ating lungsod. Alam nyo, nung under construction po ito, marami rin po kaming natuklasan. May mga nakita po tayong establishmento na yung wastewater po nila ay dumidiretso po sa kanal natin. Diretso po. At ito pong sinasabi ko mga establishmento, hindi po basta mga maliliit. Yung mga sabihin, may puhunan po ito. May kaya po sila. Pero pag walang nakatingin, pag nakakuha na ng mga permit, pag nakakuha na ng sanitary permit, pag nakakuha na ng lahat, pag kumpleto na sila sa compliance nila, ay dinidiretso kanal yung tubig. Ngayon po, ang napasalamat din ako sa barangay, sa tulong nila, ating Senro, ating sanitation department, magtulungan na lang po tayo at minapaalam po sa lahat na nagsisimula na rin tayo. Hindi lang naman ngayon yung implementasyon natin, pero ngayon po, mas hinihigpitan pa natin yung implementasyon natin. At nung nakaraan nga po, siguro last 2-3 weeks, marami tayong nanutisan din. Ibigyan naman natin sila ng chance na mag-comply, pero kung di po sila mag-comply, mape-penalty po sila hanggang sa mapapasara po ang kanilang mga negosyo kung di po talaga susunod. Minsan nakakalungkot, ayaw naman natin mag-stereotype o mag-generalize, pero minsan may iba po talaga na kung makakalusot, gagawin po kahit alam naman na nakakasama sa papaligiran natin, kahit nakakasama sa lahat, sige pa rin ng sige. Meron nga po humirit, nung in-inspection po natin, meron daw po isa humirit na, ba't dati hindi naman tinitingnan na yan? Pero pag binuksan nyo yung kanal sa tapat nila, punong-puno ng sebo at hindi na dumadaloy ang tubig. Napeperwisyo lahat ng tao. Kaya naghihigpit na po talaga tayo. At tuloy-tuloy po, asahan nyo po, lalo na sa mga main roads natin. Sa lahat po, pero lalo na sa mga main roads, lalo na sa mga kainan, di ba? Sa mga establishments na alam naman natin na kayang-kaya nila mag-comply sa tamang STP, sa tamang pag-discharge ng wastewater po natin. At aasa po ako sa tulong at suporta ng bawat isa, lalo na sa ating barangay, na ginagawa naman po nila. Kaugnay din po nito, bukod sa pag-i-inspection natin, pasensya na po sa ating sound system, bukod po sa ating pag-iimplementa sa pamamagitan ng pag-iinspeksyon, etc. ng ating batas, ay naghihigpit na rin po tayo pati dun sa mga panikit po natin. Nung nakaraan kasi, nasanay po tayo na pag tinikita, minsan di masyadong siniseryoso yung mga OVR, yung mga ordinance violation receipt o yung mga ticket natin. Pero nagsimula na po tayo. Pag hindi pinapansin ng ating OVR, kinakasuhan na natin sa korte. Ganun na po tayo ngayon. Kasi kung susunod ka naman, kung hindi ka magtatapon ng basura kung saan, kung susunod tayo sa mga traffic rules and violations natin, hindi ka naman matitikitan .
Ang TPMO natin, halimbawa, talagang nililis natin yan. Hindi man siya perfecto. Minsan, may paisa-isang reklamo pa rin tayo natatanggap sa enforcer. Pero yung mga matatagal na sa Pasig, alam nyo po, totoo, na talagang nilinis natin ang TPMO natin at iba't ibang regulatory agencies and offices po natin. Yung offices under the LGU. Kaya ang ginagawa na po natin ngayon, pag hindi nag-comply, halimbawa sa smoking, pag nahuling nagsisigarilyo sa lugar na bawal, alam pa, marami pa rin, di ba? Pag nahuli, hindi nagbayad ng penalty or hindi nag-attend sa seminar, kinakasuhan na po natin ngayon sa Municipal Trial Court o sa Metropolitan Trial Court po natin, sa MTC. At naniniwala po ako na sa pamamagitan ng mga effort na ganito, ma-instill din sa atin, masasanay din tayo na sumunod sa mga ordinansa at sa mga batas po natin dito sa lungsod ng Pasig. At kung susunod po tayo, ang bawat isang mamamayan ay masasanay na sumunod, may nakatingin man o wala. Maganda na ang Pasig ngayon, bukas mas lalo pang gaganda ang ating lungsod. Kaya sana magtulungan po tayo. Sigurado po ako na sa ginagawa natin stricter implementation, lalo na sa mga establishment, sigurado po ako na dadagsain kami ng reklamo. Pero okay lang po dahil tatayo po tayo sa kung ano ang tama at kung ano makakaganda para sa buong barangay at para sa buong lungsod natin. Maraming salamat. Congratulations sa buong barangay natin sa project na ito. God bless Barangay Mapito. City. Thank you po. Maraming salamat. Palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ribbon cutting and blessing. Sa mga may iwan po dito na lang po tayo, wag na po tayong tumawid doon sa kabilang side para po hindi tayo makaharang sa kalsada. Pwede na naman po tayong manood sa gilid. Ayan, inaanihan po yung ating officials para po sa ating ribbon cutting ceremony. At ayan nga, no? Nandito nga tayo ngayon sa Barangay Kapitolyo. Kung saan nga, i-inaugurate ang Line Canal at ang sidewalk. Magkakaroon din ng ribbon cutting. Paloob naman po yung dito na tayo. Pasok po tayo. Pasok po tayo. Magkakaroon nga ng blessing. Tara pala binidyoan ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Christ, the Son of God, came into the world so that he may gather the scattered children of God. Whatever leads into uniting people among themselves agrees with God's plan. The infrastructure, the sidewalk and the canal eliminate separation and bring together those separated by mountains, rivers, and far distances. Let us therefore call upon the Lord so that he may bless their constructors and strengthen with his aid the beneficiaries. Reading of the Word of God. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. If you really knew me, you would know my Father also. From this point on, you know him, you have seen him. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us pray. Almighty God, you are not far from any place
and you keep safe in your fatherly protection all who trust in you. With your grace, lead all who pass along this sidewalk over the canal by going ahead of them and travel with them by following their journey, so that with your help they may be defended from misfortunes and be able to fulfill their desires and reach happily their destinations. Through Christ our Lord, together with the Holy Spirit, forever and ever. Amen. May Almighty God bless all those who took trouble to make this happen, this sidewalk and the canal. May the Lord bless each and every one, and also all who are going to use this path in the future. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So you can lead me. Kapul. At ayan nga, na inyo nga nasaksihan ang pagbe-bless ng sidewalk. Hanggang dito na lamang tayo. Ako si Monjing para sa latest ng iNews Pasig. Balita, buhay, Pasigueño.